Pumanaw na ngayong araw December 21, 2025, ang batikang kongresista ng Antipolo City, na si Romeo Acop. Ayon sa report, nakitang walang malay si Acop sa kanilang bahay. Dinala pa umano ito sa hospital, para subukang i-revive, pero hindi na ito nakayanan, at tuluyan ng binawian ng buhay. Ang kongresista ay matagal na sa serbisyo sa gobyerno, at dating sundalo ng kanyang kabataan. Kung ating matatandaan, si Romeo Acop ay naging kabahagi ng kilalang grupo sa Kongreso na kung tawagin ay Quadcom. Ang investigating team na ginawa upang imbestigahan ang dating Pangulong Duterte at ang kanyang pamilya. Si Acop, kasama sina Abante, Paduano, Dan Fernandez, at Ace Barbers, ay mga aktibong taga-usig ng mga Duterte at ng kanyang pamilya. Marami ang nagsasabi na balik na daw ito sa mga ginawa niya kay Duterte. Iniisa-isa na di umano ang mga taong tumuligsa sa pamilya Duterte. Ang tanong pa nga ng mga netizen, sino kaya sa mga miyembro ng Quadcom ang susunod kay Acop? Kung inyong matatandaan, aktibo ang kongresista sa pag-iimbestiga sa mga isyu ng dating Pangulo, katulad ng drug war, at ang Oplantok-Hang, na nagresulta di umano sa EJK. Pinaimbestigahan din ni Acop ang confidential funds ni Inday Sara, at isa siya sa mga kritiko nito. Pero ngayon ay wala na si Romeo Acop, ang saad ng ating mga netizen, babala ito sa mga taong nanghamak sa mga Duterte. Inaani na nila kung ano ang kanilang ginawa sa mga Duterte. Ano ang masasabi mo sa pagkamatay ni Antipolo Representative Romeo Acop? Mag-comment down below, at huwag kalimutang mag-like, at subscribe kayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Nakita natin na nababalot ng secrecy and lack of transparency ang paghawak ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong sekretarya pa nito si Vice President Sara Duterte. Lahat po sila ay nagtuturuan. Pero sino nga ba ang pumirma sa mga accomplishment report at certification? Ang mga SDOs at si Vice President Sara Duterte. Malinaw na ito'y paglabag sa Joint Circular 2015-01 o ang guidelines sa paggamit at pag-audit ng confidential at intelligence funds. Nakakapagtaka rin ang obsession ni Vice President Sara sa confidential funds. At pagbaliwala sa mga alituntuning ito ay isang paglapastangan sa tiwala ng publiko at sa prinsipyo ng pananagutan na dapat sinusunod ng bawat institusyon ng pamahalaan.